Welcome sa Loki Manga Recap, Mirai Nikki or Future Diary. Tungkol sa isang mundo kung saan ang hinaharap ay hindi sikreto, kung saan ang mga sikreto ay isinusulat mismo ng kapalaran, at isang laro kung saan ang kabiguan ay kamatayan. Kilalanin natin si Yukiteru Amano, isang tahimik na estudyanteng parang wala sa mundo. Hindi siya palakibo, hindi rin siya lapitin ng tao. Ang tanging kaibigan niya, ang kanyang cellphone diary, kung saan isinusulat niya ang bawat detalye ng kanyang araw, mula sa kung sino ang pumasok sa klase, hanggang sa kung anong oras dumaan ang pusa sa kalye. Pagka-uwi ng bahay agad nagtaklob ng kumot at natulog. Pero sa likod ng pagiging loner niya, meron siyang kakaibang pantasya. Sa isip niya, kaibigan niya ang Diyos. Si Deus Ex Machina, ang Diyos ng oras at espasyo. Isang nilalang na naninirahan sa ibang dimensyon. Kasama ang sidekick nitong si Murmur, isang maliit pero makulit na nilalang. Isang gabi, nagising si Yukiteru sa eksaktong mundo ng kanyang imahinasyon. At doon nagsimula ang totoo niyang bangungot. Napili ni Deus maging kalahok si Yukiteru sa isang laro. Isang laro ng kapalaran. Binigyan siya ni Deus ng isang future diary, isang cellphone, diary na automatikong nagsusulat ng mga mangyayari sa hinaharap. Sa una tila isang regalo. Ginamit ito ni Yukiteru sa mga maliit na bagay, pag-iwas sa peligro, pagpapasa ng exam, pag-alam ng galaw ng ibang tao. Sa loob ng paaralan si Yukiteru ay may napansin na parang may nagmamasid sa kanya. Dito niya unang napansin si Yuno Gasai, isang maganda, mahinhin at tila inosenteng kaklase. Pinapakita naman na parang may ginagawa si Yuno Gasai. Napansin siya na kanila guro at tinanong kung ano kanya ginagawa. Sumagot naman si Yuno Gasai at sinabi pang pakalma ng kanya, isipan wag mag-alala ang kanilang guro. Napansin niya isang maliit na rebulto, gawa sa clay at sa sobrang detalyado. Agad itong nakilala ni Yukiteru. Si Murmur? Tahimik niyang bulong sa sarili. Gawa iyon ni Yuno pero bakit si Murmur ang hugis? Bigla tumunog ang cellphone ni Yukiteru. Isang text, binuksan niya ito. At sa screen may nakasulat lang. The end. Napakunot no si Yukiteru. At agad na kinilabutan nang biglang isang malakas na tunog sa pinto ng silid. Paglingon niya, nandoon si Yuno, nakatayo, nakangiti, pero may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata, tila alam niya ang lahat, pati na ang text. Natigilan si Yukiteru. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nataranta. At ang tanging nagawa niya ay tumakbo ng tumakbo. Kahit anong takbo ni Yukiteru, hindi niya magawang iwasan si Yuno. Sa bawat pagliko niya, para bang lagi itong nasa harap niya. Paglingon niya, si Yuno na naman, nandun, tahimik pero nakatitig. Sa sobrang kaba, tumakbo siya papalayo at nakita ang isang gusali. Agad siyang pumasok, umaasang makaiwas. Sumakay siya sa elevator. Pero pag-angat pa lang, pagbukas ng pinto, nandun si Yuno, nakasunod pala. Sa takot ni Yukiteru, akala niya ay papatayin na siya. Hinawakan niya ang sandata niya. Pero bago pa man siya makagalaw, hinalikan siya ni Yuno. Sinabi ni Yuno may serial killer sa baba. Nagulat si Yukiteru. Tinawag niya kung sino ang tinutukoy nito. Ang pangatlong kalahok sa Future Diary game. Plano ni Yukiteru bumaba sa ikaw for podin palapag. Pero pinigilan siya ni Yuno, diyan ka mamamatay? Ayon sa diary ko, kaya imbes na bumaba, umakyat sila sa pinakatuktok ng gusali. Doon, ipinaliwanag ni Yuno ang uri ng diary niya, ang future diary ko. Yukiteru diary, lahat ng galaw mo alam ko at may plano ako para talunin ang serial killer. Pag-akyat ng serial killer, hindi niya napansin na may nakatago sa paligid. Sina Yukiteru at Yuno nagmamasid lang. Biglang lumabas si Yuno para iligaw ang kalaban. Nang makita ni Yukiteru ang pagkakataon, mabilis siyang umatake. Gamit ang darts, tinamaan niya ang cellphone ng kalaban, ang mismong future diary nito. At sa isang iglap, nalusaw ang serial killer. Pagkatapos ng labanan, niyaya ni Yuno si Yukiteru kumain. Habang kumakain sila, muling nagpakita si Deus at si Murmur. Kasama na rin ang iba pang diary holders. Doon ipinaliwanag ni Deus ang kabuang laro, ang patayan, ng mga tagapagdala ng future diary. Umiyak si Yukiteru sa labis na tensyon at takot. Pero sa harap niya, biglang lumitaw si Yuno. May kakaibang ngiti at malamig na titig. Wika ni Yuno, wag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo, Yuki. Ito pa lang ang simula. Sa mundong ito, ang tiwala ay sandata at ang pag-ibig ay maaaring maging bangungot. Kung nagustuhan mo ang episode, maaari bang pindutin mo ang subscribe at mag-like. Kung gusto mo pa ng isang episode ng Mirai Nikki, mag-comment,